Hello bro. Sige, ano tanong ko, bro? Okay. Okay na talaga kitang bro, okay na sa'yo? So, Okay lang. Sige, Okay. tapusin lang natin ito, i-resolve natin para mawala yung kung ano lang nasa isip mo ngayon. kapatid na Jado, pasensya na. Bro Jared, totoo lang ako. Umalis ako kay Eli Soriano. Mali ang aral, kapatid na Jared. Amen. Alam mo yan eh. Kung nandiyan si kapatid na Jando, nandiyan pa ba kay kapatid na Jando? Wala, bro. Malayo ko sa kanila ngayon. Pero kung nandiyan, wala namang problema sa akin eh. Sa akin kapatid Hindi, na... kapatid, anong katanungan mo, kapatid? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Ito. Sa inyo ba, okay na magtanong na lang ako ng aral? Okay lang ba yung gano'n? Araw-araw lang ating Panginoon sa Kristo. Dahil Ganito kapatid na Jando. ating Panginoon sa Kristo sa 3:24 lang galasi. Okay. Ganito kapatid na Jared. Nirecord ko to kapatid na Jared. Para alam mo rin, nirecord ko lang. Okay lang po ba? Sige, kapatid, nalikod mo. Walang problema. Okay. Ganito po kapatid. Sabi ng kapatid na Jando kanina, itinuturo daw sa Roman Catholic lahat ng aral ni Kristo, kapatid na Jared. Tama po ba yun? Ganun din yun sa inyo? Tama. At kung wala naman tayo mababasa, halimbawa, kasi ang hinahanap ng ibang aral, yung letra por letra. Kung maghahanap ka ngayon sa akin ng letra por letra, hindi ko masasagot yan sapagkat ang pangasiwa ng mga apostol sa bagong tipan sa 3:6 ng ikalawang kulto, hindi sa titik. Ngayon, kung mayroong aral ng simbahan na hindi eksaktong naisulat sa Biblia, tanda lamang yun na sumusunod talaga kami sa Biblia gaya ng mga apostoles. Bakit? Dahil ang simbahan mayroong otorisasyon sa 16, 18, 19 ng Mateo. Kaya nga sinasabi sa 3:15 ng unang Timoteo, ang simbahan ang haligit-saligan ng katotohanan. Siya, ano tanong mo? Okay. Tama yung sabi mo kapatid na Jared, pareho tayo dun eh. Hindi naman kailangan yung nakaletra eh. Kasi yung aral kasi ni Kristo, espiritu yung kapatid eh. Kumbaga, kung may mga aral man na nakasulat sa letra, meron din namang aral na wala sa letra. Pero, kasama yung espiritu kapatid na Jared. Ngayon, ito lang. Hindi, nililino ko lang. Agree ako sa sinabi mo eh. Kasi sabi mo, baka tanongin kita ng isang letra. Hindi ako ganun. Pero lang ako sa iyo kapatid. Tatanong lang ako sa iyo ng normal. Normal lang. Ito kapatid na Jared. Okay, may. Ito kapatid na Jared. Ulit Di tinuturo sa inyo kapatid na Jared. Ulitin ko lang tanong ko. Straight to the point mo na, kapatid. Kaya nga po, ulitin ko lang para confirmation. Bago ko itanong yung bago ko bitawan yung tanong. Confirming ko ulit. Kapatid na Jared. Sa Roman Catholic po ba itinuturo lahat ng aral ni Kristo? Sinagot ko na kanina. Sagutin niyo po. Sagot ng unang Korinto, 28:20 ng Mateo. Sabi niyo na po. Oo lang po kapatid. Sunod na tanong, kapatid. Sunod na tanong. Hindi, confirmation ulitin ko kapatid eh. Ulitin ko Kaya lang. nga, yun nga ang sagot ko talata. Kasi ayokong sumagot ng pangsarili ko. Gaya ni Kristo. 12:49 ng 1. Sige, tuloy. Simple na yung tanong ko kapatid eh. Confirmation. Sumagot na ako, kapatid. Sumagot na ako. Kaya Wala po, tayong itinuturo sa inyo Don't kapatid. ask me yes or no. We are not in the discussion forum or Mali debate. po ba yung tanong ko There kapatid is na no Jared? rules on this discussion. Kaya Don't take our rules. Mali po ba ako magtanong ng confirmation? Mali po ba yun? Nasagot ko na yung confirmation mo. Yun nga po. Ang ayon sa akin, kundi ayon sa mga talata ng Biblia, Yes or no lang kapatid. Ang hinihingi ko sa iyo. don't ask me yes or no. You are not in the court. Ayaw mo ng confirmation na yes or no. Ayaw mo Nasagot ko na. gano'n. Nasagot ko na, kapatid. Ay, Nasagot ko yung na. sagot mo ba? Yes. Nasagot ko na. Yes. Amen. 20 ng Mateo, 15 ng unang punto. Ayaw ko ng talata, bro. Okay na po. Hindi ko pala Hindi na po. ayaw ko 47 ng 1. Alam mo, kapatid, hindi ka nagtatanong, tumatanong ka. Pero pag bibigyan kita yan, tingnan natin. Okay. Ito kapatid na Jared. Ito kapatid na Jared. Sunod na tanong. Ang isang Kristiyano po ba, paano ang turo ni Kristo manalangin? Aba, yung nasa sa 19 ng Mateo, ang namin sa kasalanan ka sa bahinawa ang ngalan mo. Ngayon, kung nakakakita ka sa amin ng paulit-ulit, si Kristo mismo nanalangin ng paulit-ulit sa 26, 42, 43, 44 ng Mateo. Dahil ang pinagbabawas sa 6:7 ng Mateo, yung walang kabuluhang paulit-ulit, gaya ng pananampalataya. Merong walang kabuluhang pananampalataya, merong may kabuluhang pananampalataya. Merong kabuluhan na paulit-ulit at merong walang kabuluhan na paulit-ulit gaya ng nasa sa 7 ng Mateo at yung may kabuluhan yung ginawa ni Cristo sa 26, 42, 43, 44 ng Mateo. Pero may Kaya yung sign of the cross, malamang ipupulsok mo, Pero nasa mga sa version of Galatians yan at tradisyon ng mga apostol sa 2:15 ng ikalawang Tesalonica. Pero mga version. Kasama na Rosario doon. Next question. Ito kapatid. Hindi yung Sige. isang Kristiyano kapatid, kung manalangin, binanggit mo yung yung sa 6, may iba ng Mateo.
Ito kapatid Sige. ha. Pag Sige, ano mga tanong kapatid? I-clarify mo na ng sagot mo na ng full. Hindi, hintayin niyo po kapatid. Binumiran ko na rin yung alam kong itatanong mo. Kaya nga po, Sige. hintayin niyo. Tama po ba yun? Walang kabuluhang paulit-ulit sa 7 ng Mateo. Okay. Dahil kung i-clarify mo yung subject of the sentence na paulit-ulit, kumapatungkol rin sa may kabuluhang paulit-ulit, ibig sabihin pala, mali si Kristo sa 26, 42, 43, 44 ng Mateo. Dahil siya mismo nanalangin ng 3 beses na paulit-ulit na gayon rin ang sinasabi. Na ano, basahin natin. Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, hindi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ilang beses pinanalangin ni Kristo yon? 3, eh dinanalangin si Kristo paulit-ulit. Dahil ang bawal yung walang kabuluhang paulit-ulit. Next question. Okay. Salamat sa mga tanong kapatid. Ito ulit ha. Ulitin ko lang kapatid ha. Confirmation lang ito eh. Di ba tama ba ako? Sabi mo kung mali ako kapatid Jared ha. Tatanong ko sa iyo ganito. Sige. Kaya sabi na huwag pa ulit-ulit. Hindi ba bago sabihin pa lang natin, alam na ng Ama? Tama po ba yun? Yes, alam niyo na yun. Ayan. Alam niyo, kaya ang bilin sa 6:7 ng Mateo, huwag kang mananalangin ng paulit-ulit. Yung subject of the sentence doon, na walang kabuluhang paulit-ulit. Ayun ba, sana marami na akong pera kinabukasan. Sana lumaki na itong ano ko. Sana magkaroon ako, manalo ako sa loto. Yun ay konsiderado na alam na ng Ama na hindi mo na pwedeng ulit-ulitin. Pero kung may mamamagitan na banal, eh utos naman yun, magpanalanginan kayo sa isa't isa. At ang nasa 2:1 ng unang Timoteo, ang bilin ni Pablo sa mga unang Kristiyano kasama si Maria, ibig ko sana kayo manaing manalangin at mamagitan. Kaya ayon sa apostolic tradition, sa 2:15 ng 2 Tesalonica, sa aral ng mga apostol, na ipinasulat mismo ng ating Panginoon sa Kristo, 1437 of First Corinthians, pwedeng mamagitan sa pananalangin. Kaya kung may mapapansin siya kay Santa Maria Virgen, siya ay namamagitan. Ano? Dahil yun ang utos sa 2:1 ng unang Timoteo. Kasama sa tradisyon sa 2:15 na 2 Tesalonica. Alam mo kapatid, kung iipitin mo ko, never mo kung may iipit. Parang nilulusot mo yung kamay mo sa isang madulas na ring, ano? Kasi hirapan mo yung tanong, kapatid. Hindi, madali nga lang tanong ko. Aral nga lang. Hindi ako magtatanong sa inyo. Okay, inasagot ko lang. Hindi lang akong gumagamit ng referensya. Pabihira ka naman. Sunod na tanong. Okay. Confirmation ulit. Hindi pa kasi tapos tayo eh. O ito kapatid ha. Ulitin ko ulit. Yung rosary kapatid, may kabuluhan? Meron. Dahil isama sa apostolic tradition. Ngayon, kung hahanapan mo kung letra por letra, wala tayong mahanap letra por letra. Katunayan, ikaw mismo umamin, no? Na hindi ka against. Tama. Pananampalataya ng mga apostol na hindi letra por letra. At yung rosaryo, nakapaloob yun sa apostolic tradition sa 2:15 ng 2 Thessalonians in King James Version. Hold the tradition. Sa Tagalog, panghawakan ninyong tradisyon. At ang nakapanood sa Rosario, hindi konsideradong walang kabuluhan paulit-ulit. Dahil yung unang sentido pa lang, in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen? Amen. Ngayon, saan mababasa yung Father, Son, and Holy Spirit? Sa 28:19 ng Mateo. Ngayon, yung Our Father na pinaulit-ulit sa Rosary, yun ay mababasa natin sa 6:9 ng Mateo. Ngayon, yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Mababasa ba? 1:41, 42, 43 ng Lucas. Kaya huwag mong sabihin walang kabuluhan yan. Dahil pag sinabi mo walang kabuluhan yung Rosario, parang sinabi mo na rin walang kabuluhan yung ipinasulat ng Diyos sa mga propeta, sa mga apostoles, gaya ng nasa Lucas. Ilang beses na akong kapag kapit sumakay ng bus ng Kapatid. Walang gano'n. Sige. Galingan mo sa ito. Pero tanong, yung hirap naman kapatid. Yung may iisip naman ako dito. Madali lang ako magtanong. Ito, sunod kapatid, Jared, pakinggan mo ha. Alam ko ba, Pakinggan mo. Sa isang Pilipos yan, kaya 7 ng Marcos, sa Apostol ng Apostolito, nahanap kita dyan kapatid ha. Hindi, magtatanong ako, hintayin mo. Sige, sunod na tanong. Okay, ito. Yung sinasabi doon ni Kristo sa Mateo 28:19 hanggang 20, ibinili na niya yung kanyang mga apostol, di ba kapatid na Jared? Kompletong aral na ba yung ibinili ni Kristo doon o may kulang pa kapatid na Jared? Pabihira ka naman. 5:18 ng Mateo, kay Tuldo, kay Tudit, hindi mawawala sa kautusan. Yung kautusan na yung future progressive at present progressive. Ngayon, ba't ko sinabing future and present progressive? Dahil nung itinayo ni Kristo yung simbahan niya, binigyan niya ng otorisasyon ito.
na sa 16:19 ng Mateo, mang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ngayon, kung meron lang tayong makitang aral na wala sa Biblia, tanda lang na talaga sumusunod kami kay Kristo at nasa akin si Kristo sapagkat si Kristo mismo nagbigay sa amin ng otorisasyon. Anong talata? 16:18-19 ng Mateo. Dahil ang haligit-saligan ng katotohanan, kapatid, ang simbahan, 3:15 ng unang Timoteo, na ito, historically speaking, the Catholic Church founded 2,000 years ago, which is 33 AD. Same year. Ibig sabihin, kapatid na Jared, yung aral ni Kristo doon sa Mateo, kompleto na po yun. Wala nang kulang. O kulang, may kulang. Ano pa daw? Ano po yung sagot yung kapatid na Jared? Kompleto, Ano? kompleto na po ba yung aral na ibinili ni Kristo? Basahin ko ulit 28:20 ng Mateo. Hindi naman, Na ituro nyo sa kanilang Sabihin mo lang bro ganapin kung kompleto ang na. lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Yung inuutos, future progressive yun. Therefore, pwede yun. Pwede pang mag-extend yun. Bakit? Dahil yung itinayo ni Kristo yung simbahan, binigyan niya ito ng otorisasyon na anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Anumang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Kaya, kung meron man tayong nabasong aral ng Catholic Church, na kamakailan lang lumitaw, tanda lang din na sumusunod talaga kami sa utos ni Kristo na anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit sapagkat kami lang naman ang existido sa panahon na yan, nung sinabi ni Kristo yan, at kami rin ang pinagsabihan. Ano ko ba? Katunayan, isa nga unang papa nga namin na pinagsabihan niya, si Apostol Pedro. Ano ka ba naman, no? Kapatid? Pwede ba yung tanong ko? Kapatid, pakinggan mo na. Pwede ba pag tinanong kita, bago mo ipaliwanag, kumpirmahin mo muna. Kasi okay, pag kinumpirma mo, saka mo ipaliwanag. Oo. Okay yun. Mas maganda yung ganun, kapatid. Okay May yung ganun. answer. Okay po ba yung ganun? May answer. May kailangan tayong sumagot. Okay po ba yun? Hindi, di naman ako okay yun. O mali. Mali po ba yun? Kung anong sasagutin ko. Kinukonfirma ko lang ang Ayon kapatid. sa Biblia, Jared. hindi ako sumasagot nang wala sa Biblia. Kapatid, alam mo kaya mo nirecord yung pag-ipitin ako? O mga kababayan, alam kong ipopost na ito. O kita nyo, hindi maka-score, ano? Never kang maka-score sa akin. Si Bro Jared yan, kakausap mo. Kapatid yan, pakinggan mo yung sinasabi ko. Hindi ba pwede yung confirmation muna bago paliwanag? Hindi ba pwede yun? Sinagot ko na. Yung confirmation ko ayon sa Biblia. Kaya nga po, yung ano ba, parang gato. Parang gato. Sinagot ka ito sa 18-19 ng Mateo. Ano ka ba naman? Ang kulit mo naman eh. Kapatid na Jared, pakinggan mo muna ako. Sunod na tanong. Yung hirap-hirapan mo naman. Hindi, madali lang puro tanong ko, kapatid. Simple nga lang tanong ko. Hirap-hirapan mo. Sunod na tanong, kapatid. Ito nga tanong ko muna eh. Hindi ba Sunod pwede na tanong, kapatid. Inuubos mo oras. Ulit tanong ko, ulitin ko. Kapatid na Jared, Ulitin mo na. kompleto na ba yung bili ni Kristong aral o kulang pa? Yun lang. Ang nakalagay sa 28:20 ng Mateo na ituro niyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Progressive, therefore pwedeng mag-extend. Bakit? Dahil ang simbahan sa 3:11 ng Efeso nasa panukalang walang hanggan at bukod sa nasa panukalang walang hanggan, may otorisasyon na galing kay Kristo na ibinigay sa aming unang papa na si Apostol Pedro na nagpunta sa Roma ayon sa 1:7 ng Roma at ating mababasa sa 16:18-19 ng Mateo, ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ako ba naman? Pati ba naman yan? Hindi mo alam? Kaya nanood ka pa sana kay Elis Soriano ng mga Bible Expo para nalaman mo yan. O, sabi na tanong ko ba? Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Sabi ko lang simple eh. Sagutin mo lang yung tanong ko, simple lang, kapatid na Jared eh. Kompleto na ba yung aral ni Kristo? O kulang pa? Yun lang ang tanong ko eh. Kulang o kompleto lang, kapatid na Jared? Sagutin mo yan. Nasagot ko na. Ano pa? Ang Kompleto nakalagay o sa kulang, kapatid na Jared? future progressive. Kaya nga po, ano sagot nyo? Kulang o sa inyo. kompleto na? Present progressive, konsiderado as future progressive. Bakit? Dahil ang simbahan na kung saan pang ulo si Kristo, ulo 18 ng Colosas, ayon sa 3:11 ng Efeso, nasa panukalang walang hanggan. Kaya, huwag mo ko pangunahan kung anong isasagot ko. Tinanong mo ko, sinagot ko tanong mo. Huwag mo. Ang tanong ko, kapatid na Jared, kompleto na po ba o kulang? Yun lang naman, napakadali na lang tanong ko eh. Tinat ko, kung ayaw mo naman makinig ng ayaw sa Biblia, ikaw yung walang aral ni Kristo. So makatuwing anti-Kristo. 12:48 naman. Biruin mo. Hindi mo man lang hinihirapan yung tanong mo.
Ay, naman, ang dali lang mga ang kababayan. kapatid Mga kababayan na mga nakikinig dito sa nire-record na itong din na ito. O, kita nyo, hindi makaskor, ano? Kapatid na Jared. Never ka Tanong ko. makaka-score sa akin, kapatid. Never, Jared. sinasabi ko sa'yo. O, sige, never. N-E-V-E-R. Never ka makaka-score. Okay. Tandaan Alam, yan. uli. Madali Diba, nga lang si eh. Daniel Rason, pati si SLTV. Tandaan mo, hindi nyo ko maipit. Kaya nga, tinatanong kita, hindi mo masagot. Kompleto na ba yung aral ni Kristo o kulang? Sunod Yun na lang eh. tanong. Sunod na tanong. Sinagot Sagutin ko mo na. muna, kapatid. Kulang ba o Sinagot ko kompleto? na. Ano sagot mo? Sinagot ko na. Sinagot ko na. Ano nga sagot mo? Sinagot ko na. Kompleto o kulang? Sinagot ko na sa 28-20 ng Sagutin mo Mateo. muna, kulang o Sinagot ko na kompleto? sa 28-20 ng Mateo. Ay, Future sus. progressive, present progressive. Kapatid Bakit? na dyan. Dahil ang Kaya sibang nga. pinangungunahan ni Kristo na siyang pangulo nito at katawang sa Diyos. Ayon sa 2:10 sa ng Epeso, nasa panungkalang walang hanggan. Ayon sa 3:11 ng Epeso. At sabi mismo ni Kristo, ito'y merong otorisasyon. Ano naman, na ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Well, kung kontrahin mo yan, huwag kung kausapin mo, manalangin ka, kausapin mo Kapatid na yung Jared, gusto mong ang tanong ko sa'yo, napakasimple eh. 24 na wala. Kapatid na Jared. Alam ko na yan. Hindi mo ko Simple. maiipit, kapatid. Kaya nga, ba't dahil ka sumagot? Hindi mo ko maiipit. Kulang ba o kompleto? Next question. Ang Next tanong ko, question. hindi ko sinasagot. Pero hindi ka makakaipit, kapatid. Kapatid, ba't dahil nyo masagutin? Ba't dahil nyo madali lang yung tanong ko, kapatid na dyan. Nasagot ko na ayon sa Sino mo? Kompleto o kulang? Pasawin ko pala talaga? Ano ko ba, tanga? Kompleto Tanga ka o ba? kulang, kapatid na Jared? Tanga ka ba? Sinagot ko na eh. Kung Ano di nga ko sagot mo? naman pala. Kompleto o kulang? Nasagot Confirmation. ko na. Nasagot ko na. Ano nga sagot mo? Nasagot ko na. Kompleto Sinagot ko o sa kulang? 20 ng Mateo. Ano Yung nga sagot konteksto mo? na iniuutos ko sa inyo. Kompleto o kulang? Sagutin mo. Present progressive. Ba't di ka makasagot? Simple pa na yung tanong ko sa Imran. Merong otorisasyon, tanga. Di Brad Jared. 18-19 ng Mateo, ang tanga mo. Brad Jared. Ulit na tayo. Simple pa lang yung tanong ko. Simple pa lang. Ang hindi ka gadyo, kain sa 8.47 naman Simple eh. Ano yung ka ba tanong ko, naman? di mo masagot. Paano yan? Nasagot ko na, engot ka. Kompleto o kulang? Kapatid na Jared. Nasagot ko na ang tanong mo. O sige, tanong mo ako. Sunod na tanong. O sige. Sunod na tanong. Ay, ito Paano ulit. mo makakapuntos ka sa akin, ha? Sige, sige. Tama. Baka Tanong ko mo. nire-record niya ito, ha? Pinala- Hindi makapuntos nagpaalam ako sa'yo, bro, ha? Nagpaalam ako sa'yo. Nagpaalam ako Pag sa'yo. bumasa ng talata. Pag ako Pakinggan. bawal bumasa ng talata. Puro talata. Kasi, Pakinggan mo, kapatid na Jared, yung tanong ko. Huwag mong takbuhan. Huwag mong takbuhan yung tanong ko. Simple lang Hindi eh. ako tumatakbo. Mateo, o makinig Hindi ka. ako tumatakbo. O makinig ka. Alas 10 na. Hindi ako tatakbo dahil ako gabi na. Sige, makinig Ano ka, ba? makinig ka. Ayusin mo pagsasabi O, ko. ulitin ko. Nagtatanong ko. O, makinig ka. 24 pwede na Makinig ka. Tatanong ako eh. Pamangmangan kasalan. Kapatid. Magtatanong ako. Hintayin mo yung tanong. Ulitin ko yung tanong ko. Sa Mateo 28, 19 hanggang 20, kumpleto na ba yung aral ni Kristo o kulang pa? Sagutin mo lang. Kumpleto o kulang? Ito ang sagot. Ang nakalagay sa 28-20 ng Mateo, present progressive at future progressive. Ngayon, bakit pwedeng present progressive at future progressive? Dahil ang simbahan, mayroong otorisasyon na may karapatang magdagdag. Ano? Ibig Pag sabihin sinabing kulang. may Kapatid na dagdag, Jared, kulang ba? pag Yung aral ni sinabing may Kristo? dagdag, sa 18-19 ng Mateo, merong otorisasyon na galing kay Kristo. Ama, nagmamarunong ka pala kay Kristo. Sana ikaw na lang pala nagpapako sa krus. Ako magpapako sa iyo, inayupo ka. Basahin ko ulit, ha? Ang sagot mo, Ano ba kapatid? ipahintulot? Kumpleto o kulang? Ano pa ipapahulog sa langit? At ano ba? Kumpleto o kulang, kapatid na Jared? Hindi mo sinasagot eh. Langit! Magkalagan mo sa lupa! Kakalagan sa langit! Ano ka ba naman? Hindi Sagutin mo mo ba yung tanong. naiintindihan Ang yan? dali pa naman tanong ko sa'yo. Bakit? Dahil ang Natatakas ka simbahan rin. sa 3:11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan, may karapatang magdagdag sapagkat ito yung may otorisasyon. Tanga! Ano sagot mo? Kumpleto o kulang, kapatid na Jared? Kumpleto o kulang, kapatid na Jared? Yung aral ni Kristo. Kapatid na Jared, sagutin mo yung tanong ko. Kumpleto ba o kulang? Sagot na ako. Ano nga sagot mo? Kulang o kumpleto? Sagot ko na, ayun sa talata. Sagot na, kapatid. Ano nga yung sagot mo? Ang tanong ko kasi, Maliban na lang sana kumpleto kung ba o bulag ka kulang? at ikaw ang sinatupad. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Simple lang ang tanong ko, kapatid na Jared eh.
Kompleto na ba yung aral ni Kristo o kulang? Sagutin mo naman. Ano sagot mo? Nasagot ko na. Ano, kulang o kompleto yung aral ni Kristo? Nasagot ko na. Ano ang sagot mo? Sagutin mo kung kumpleto o kulang para magkapagtanong uli ako ng follow-up. Kapatid na Jared, mapapahiya ka pa tayo magkaharap. Simple pa lang yung tanong ko sa'yo, natakbo ka na eh. Simple yung tanong ko, kumpleto o kulang? Simple lang yan bro Jared. Ano nga sagot mo? Kumpleto o kulang yung aral ni Kristo? Kapatid na Jared, simpleng tanong. Ang haba ng paliwanag mo, ang tanong ko lang, kumpleto ba yung aral ni Kristo o kulang? Yun lang eh. Sagutin mo, kumpleto o kulang? Pag hindi mo sinasagot bro, pag hindi mo pala kaya sagutin yan. Sinasagot ko kayo, sikat ng Biblia na. Kaya nga. Sa Deuteronomy 20 ng Mateo kasi yung konteksto, 3:11 ng Efeso, di sa 18 ng Mateo, 3:15 ng Timoteo. Apay gusto ko tanong magtanong, sa aral ni Kristo, ba't ako sa opinion ko tinatanong mo? Ba't di mo kaya sagutin yung tanong ko, Brad? Hindi mo kaya sagutin? Mahirap ba yung tanong ko, bro? Mahirap ba yung tanong ko? Madali ang tanong ko. Kumpleto o kulang na yung tanong ko eh. Aral ni Kristo. Kumpleto o kulang? Kumpleto o kulang? Aral ni Kristo, kung ang opinion ko, gusto mong marinig. Sagutin mo muna yung tanong ko. Kumpleto ba o kulang? Ayon sa opinion ni kapatid na Jared. Ano? Ano po sagot? Kumpleto ba o kulang yung aral ni Kristo? Hindi ko kayo tatantanan dyan. Isa ko pa lang tanong. Makinig kayo. Simple pa lang yung tanong ko. Hindi pa ako nagtatanong ng mahirap. Simple nga lang. Hindi nyo pa masagot eh. Kumpleto o kulang yung aral ni Kristo? Dahil tama ko ano. Ano? Naiintindihan niyo po ako mga kapatid. Simple yung tanong ko. Kumpleto ba yung aral ni Kristo o kulang? Sagutin nyo lang. Kumpleto o kulang? Sagutin mo, Brad Jared. Kumpleto ba o kulang yung aral ni Kristo? Napakasimple ng tanong ko yun. Ano po sagot niya? Ano sagot niya, bro? Hindi ka lang marunong tumanggap ng sagot. Ano nga yung sagot? Kumpleto o kulang? Ano sagot niyo? Huwag mo naman ipaghalata yung nasa 8:47 ng Sinisimplihan ko lang yung tanong ko eh. Kumpleto o kulang lang, kapatid? 8:47 ng makikinig ng salita ng Diyos. Kapatid, napakasimple ng tanong ko. Hindi niyo mo sinasagot. Paano ako makakasunod ng tanong na ulit ng follow-up question? Ayan. Sagutin mo na, bro. Sagutin mo na. Sagot ko na yung tanong mo. Kumpleto o kulang? Kumpleto o kulang? Guys, ang gusto mo, sagit lang kapatid, sagit lang naman. Di ba ang gusto mo aral ni Kristo? Kaya nga, tinatanong nga kita kung kumpleto o kulang. Gusto ko sarili ko opinion ang sagot ko sa'yo. Eh, di ba tanga ka? Ano ba paniniwala niyo, kapatid ni Jared? Kumpleto ba yung aral ni Kristo o kulang? Ano yung paniniwala niyo dyan? Sige, sagutin mo ako. Yun. Ano ang aral ng Katoliko? Kumpleto ba yung aral ni Kristo o kulang? Huwag ka na sumapaw. Huwag ka na sumapaw. Ang Sige. nagtatanong, hindi mo tayo nagsagot. Huwag ka na bastos. Sige. At huwag mo sabihin, hindi ko sinasagot. Kanina pa lang, sitas na sinasagot ko sa'yo. Napakabastos naman itong mga walang... Ano po yung sagot mo, bro? Kulang o kumpleto? Sige nga, papakinggan ko. Ang sagot ko sa'yo, sa 28:20 ng Mateo, Sagutin mo, kumpleto o kulang? wala aral ni Kristo, future progressive at present progressive. Therefore, may karapatang magdagdag. Kaya nga, kumpleto o kulang? Yun lang naman yung tanong ko eh. Hindi sa 28:19 ng Mateo, ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Therefore, kumpleto, pero maaari pa rin magdagdag. Kapatid na Jared. Pangasan mong sagutin niya kung kumpleto o kulang. Sigurado ka, lalagpak ka sa upuan. Ano sagot mo? Kumpleto o kulang? Sagutin mo, kapatid na Jared. Kumpleto o kulang? Hindi mo masagot. Kanina pa tayo, ang haba ng oras. Paulit-ulit lang nga tayo. Kumpleto o kulang? Kumpleto o kulang? Nasagot ko na. Ano nga sagot mo? Ulitin, pakinggan ko. Ano sagot mo? Kumpleto o kulang? Ano nga sagot mo? Kumpleto o kulang? Nasagot ko na. Ano nga sagot mo? Kumpleto o kulang? Nasagot ko na. Ano nga sagot mo? Hindi ka pa nga nasagot eh. Ang haba ng sagot ko.
Ang haba ng sagot ko, kung hindi mo naintindihan, antikristo ka talaga. Hindi ka ba Diyos? 8:47 ng 1. Ipag-aalataan mo kay isip. Alam mo kapatid, huwag mo kong paandar ng patutsada mo ha. Hindi nakakatuwa yung patutsada mo eh. Di ba magaling ka, kapatid na Jared? Di ba magaling ka? Di ba magaling ka? Bakit yung tanong ko sa'yo, simple lang, di mo masagot? Simple pa lang yung tanong ko sa'yo eh. Ang talatang binasa ko. Simple pa lang yung tanong ko sa'yo, ba't di mo sumagot? Kompleto o kulang? Kompleto ba o kulang? Walang kami sa katangahan mo. Nasagot ko na. Ano sagot mo? Kompleto ba o kulang? Ano? Ako ka ba o gago? Gago ka siguro ano? Sagutin mo kung kompleto o kulang. Huwag kang Ang gago tumakbo. mo. Parang ka, walang niya ka. Huwag mo takbuhan, kapatid na Jared. Natakbo ka Hindi eh. ako tumatakbo. So, ano sagot mo? Kompleto o kulang? Hindi naman tumatakbo eh. Kompleto o kulang? Sagutin mo. Nasagot ko na. Kompleto o kulang? Nasagot ko na. Kompleto o kulang? Nasagot ko na. Ano nga sagot mo? Kompleto o kulang? Nasagot ko na. Ano nga sagot mo? Tinatanong ko na kung kompleto o kulang. Yun ang tanong ko. Alam mo kung ano sagot ko? Alam mo kung ano sagot ko? O sige, sagutin mo. Kung kompleto o kulang? Ito, ang dami ko binasa sitas mo. Basahin ko. Naku po, kapatid ni Jared. Kapatid ni Jared. Si Ethel lang yata kaya mo eh. Si Ethel lang pala kaya mo eh. Bro Jared eh. Bro Jared. Ang akala ko, ang gusto mo, aral ni Cristo. Bakit ang gusto mo? Sariling opinion ko. Ang Hindi ako tanga mo. nag- Lahat ng katangahan sinalo mo. Ang tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga mo. Ulit Lahat ang ng tanong. katangahan sinalo mo. Ulit ang tanong. Ang tanga-tanga mo. Grabe ka. Walang niya ka. Ang sarap mo murahin eh. Ulit ang tanong. Kompleto ba aral ni Cristo o kulang? Sagutin mo. Ang tanga mo. Ano nga sagot mo? Kompleto o kulang? Ay, bakit naman? May problema ka na yan, kapatid. Sitas na sinagot ko sa'yo. Ang tanga-tanga mo. Sitas na sinagot ko sa'yo. Tapos sasabihin mo, hindi ko masagot. Ang tanga mo. Ano tawag doon? Ang tanong ko nga sa'yo, kompleto ba? Kompleto o kulang? Tanong ko sa'yo, simple lang eh. Nasagot ko na. Anong sinagot mo? Kompleto o kulang? Pwedeng dagdagan. Ito, kompleto. Pwedeng dagdagan. Ay, sabi sa ispisyo. Ayun na. Okay na. Sinagot mo na. Okay na. Sinagot mo na. Yung aral pala, makinig ka. Yung aral pala ni Cristo, kompleto na. Sabi mo, tama mo ba? Tama ba yung ko? Kompleto na? Sasagot ako kompleto na pwedeng dagdagan sa sa ispisyo at ispisyo ng mato sapagkat yung aral mayroong autorisasyon na ano may talagang salita kakalagan sa langit. Kanina ko pa nasagot yan, ayaw mo lang tanggapin eh. Okay na. Sige, napakinggan ko na. Okay na. Pakinggan mo. Sige, pakinggan mo. Alam mo, kaya ako nasasabi ito mga... Sige na, okay lang yan. Okay lang yan. Stop ka muna. O, sunod na tanong. Anong kulang sa aral ni Cristo? Ikaw. Ano po? Ikaw ang kulang. Anong sitas na yung kulang na aral ni Cristo? Pakibigay ka kahit wala ng verse, banggitin mo na sa akin. Anong aral ni Cristo yung kulang? Banggitin mo sa akin. Abay, wala akong karapatang magbanggit mo kapatid sapagkat hindi naman ako yung ulo ng simbahan. Wala naman akong autorisasyon. Di ba dinagdagan nyo yung aral ni Cristo? Sabi mo, dinagdagan nyo. Aral na kulang, kapatid na ano? ng Mateo, ano bang ipanintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kanina binigay. Kay Apostol Pedro na siyang unang papa sa Iglesia Katolika at nagkaroon ng apostolic succession. Na inabot naman kay Santo Linus. Hanggang ngayon ay kay Santo Leono 14. Ngayon, kung yan din ang gusto mo itanong mo sa Santo Papa. Anong aral ni Cristo ang kulang, kapatid na Jared? Sagutin mo. Kapatid, alam mo kung dami may mga itatanong mo, anong ng tanga yan? Ang tanga mo, dahil hari ka ng kapangahan, Gago. Ulit ang tanong. Anong aral ni Cristo yung kulang? Anong aral ni Cristo yung kulang? Hindi dinagdagan nyo? Dinagdagan nyo ba yung aral ni Cristo o hindi? Sagutin mo, dinagdagan ba ng Roman Catholic yung aral ni Cristo o hindi? Sagutin mo, dinagdagan nyo ba o hindi? Sagot. At tanong ulitin ko, yung aral ba ni Cristo, dinagdagan ng Roman Catholic o hindi? Hindi. Hindi, sabi mo. O ngayon, kulang ba yung aral ni Cristo o kompleto? Kompleto.
puro pwedeng dagdagan. May autorisasyon sabihin sa 18-19 ng Mateo. Hindi, sabi mo kasi kaya, dinagdagan nyo. Sinabi mo kayo na. Sinabi ni Cristo yun eh. Dinagdagan mo, hindi. Nakarecord tayo. Gareth, nakarecord tayo. Dinagdagan nyo, dahil sabi mo, pwede naman magdagdag. Kaya tinanong kita, anong aral ni Cristo yung kulang? Kung isali mo sa mga nagdagdag. Well, kung nagdagdag man, meron kaming autorisasyon. Oh, yun nga, yun nga. I-record mo. Sige. Yung mga nakikinig sa'yo, tanga rin. Kagaya mo, tanga. Anong aral ni Cristo ang kulang? Pwede ng Mateo, grado ka pala eh. Anong aral ni Cristo yung kulang? Sagutin mo. Kung nakakapagsalita ako ng ganito, ano, pagpasensyahan nyo na, nakakainis ng ulo, nakakastak ng galit kapag ang kausap mo, mongoloid. Natabot mo namang mga talata. Ulit, sige, Ayaw ulit. ko rin tanggapin yung mga talata. O sige. O, tanong ulit ako. Tanong ulit ako. Anong aral ni Cristo yung kulang? Banggitin mo lang. Wala naman sa akin tatanong niya, wala naman sa akin yung susi. Nakita sa Leon na 14 at hindi naman ako po. Nagdagdag ba ng aral ang Roman Catholic o hindi? Huwag mo sa akin itanong yan. Pumunta ka sa Roma, may question and answer ang Santo Papa. Doon ka magtanong, hindi sa akin. Ibig sabihin, hindi mo alam yung sagot ko. Hindi mo alam yung sagot sa tanong ko. Ganun ba? Mga kababayan, dito sa record na ito, hindi siya nakahipit, hindi siya nakapunto. Sorry, hindi ka makaka-score. Okay, ulit. Dinagdagan nyo ba yung aral ni Cristo? Sagot ka. Dinagdagan nyo, hindi. Hindi ka makaka-score. Kala mo yung tanong ko. Mga kababayan, itong day na ito, nahari ng kamongoloidan at katangahan ayon sa Biblia, kaya nakakagalit ito eh. Sinagot ko na yung unang tanong niya, mga kapatid, ano? Yung unang tanong niya, sa 28-20 ng Mateo, binagdagan ko na nga para matuto eh. Sa 3-15 ng Timoteo, sa 18-19 ng Mateo, 28-20 ng Mateo. Ngayon, pangalawang tanong niya, hindi applicable sa akin sapagkat ako, wala naman akong karapatan magdagdag. Ang karapatan magdagdag din binigyan ng susi. Therefore, yung successor ng unang binigyan ng susi, at yun ay si Papa Leon na 14. Kung gusto mo yan ang itanong mo, huwag sa akin itanong mo sa Papa. Sige. Ibig sabihin, kapatid ni Jared, kinukumpir mo ba na yung Papa sa Roma nagdagdag ng aral? Ito sunod ang komentaryo ko. Sige. Ngayon, yung tinatanong niya sa akin, gusto niya sariling opinion ko. Kung aral ni Cristo, ba't gusto mo opinion ni Jared? Kanina kasi Wala naman ako sinabing opinion eh. Nakarecord ka, bro. Nakarecord. Wala akong binanggit na opinion. Maniwala ka. Binampas kita ng Biblia, kapatid. Ang tao eh. Ulit. Tinatanggap mo ba yung sinasabi mo? Tinatanggap mo ba yung sinabi mo? Na yung Papa sa Roma nagdagdag ng aral. Yung may hirap. O, sige. Yung Papa sa Roma ba nagdagdag ng aral? Sagutin mo. Ako naman magtatanong. Hindi ko pa nga nakasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong ko. Sagutin mo muna yung tanong ko. Hindi pa tumakas. Hindi ka pa tapos eh. Hindi ka pa nga tapos sa tanong, hindi ka pa nasagot eh. Nagdagdag ba yung Papa sa Roma ng aral ni Cristo o hindi? Nasagot ko na. Ano sagot? Nagdagdag o hindi? Ang tanga mo. Nagdagdag o hindi yung Papa sa Roma ng aral ni Cristo? Nasagot ko na. Ano nga? Ulit, sagutin mo ulit. Ano sagot? Nagdagdag o hindi? I-apply ko na lang sa'yo. Nagdagdag o hindi yung aral ng Papa sa Roma? Nagdagdag kayo o hindi? Wala na to, bulig na to. Mga kababayan, narinig lang ka Sagutin mo. Mga kababayan, kayo na ba alam mag-isya? Yung Rosary ba turo ni Cristo o hindi? Sagutin mo ngayon. Yung Rosary ba aral ni Cristo? Sagutin mo. Huwag kang tumakbo. Nakailang klikas na tayo. Yung Rosary ba aral ni Cristo? Sagutin mo ngayon ako. Kaya na, babalik kita ngayon sa Rosary. Ngayon ka sumagot. Aral ba ni Cristo yung Rosary? Sumagot ka. Aral ba ni Cristo yung Rosary? Hindi pa rin naintindihan. Huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakbo, Jared. Huwag kang tumakbo. Sagutin mo. Yung Rosary ba aral ni Cristo? Huwag kang tumakbo. Tumatakbo ka na naman. Tumatakbo ka, Jared. Hindi ka magpaliwanag. Hindi mo matanong ko. Yung Rosary ba aral ni Cristo? Yung Rosary ba aral ni Cristo? Sagutin mo ako ngayon. Kanina mga kababayan, ungkol din sa
kung dinagdagan ba o kung sumusunod ba tayo sa aral ni Kristo. Ngayon, binasa natin ang 15 ng unang Korinto, mga kababayan, ano? Ang akala niya siguro, narinig natin siya, hindi niya alam, nakabit siya sa atin. Bro, Ngayon, nakalagay tayo. sagutin mo yung tanong ko. Ngayon na kanina, nagdagdag Sagutin mo na yung tanong tayo. ko, Jared. Ngayon, Jared. kung nagdagdag man tayo, wala siyang pakialam doon Ayun. sa tayo niya. Ngayon, Nagdagdag kayo, namin mo. Sige, tuloy ka lang. meron bang kulang sa aral ni Kristo? Walang kulang sa aral ni Kristo. Kumpleto. Eh, bakit kayo nagdagdag? Bakit kayo nagdagdag kung kumpleto pa yung aral ni Kristo? Bakit kayo nagdagdag? Sagutin mo, bro. Huwag ka magpaliwanag. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit at kapatid na David, mga kababayan, meron palang binili na susi. Na ano bang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. At ano mang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan rin sa langit. Kaya kung kompleto man ang araw ni Kristo, walang kulang, walang bawas, hindi ka kapag tayo magdagdag sapagkat meron tayong autorisasyon ngayon. Ang naman niya sa atin, mga kapatid, na pangalawa, ang akala niya siguro, naririnig natin siya. Yung pangalawang tanong niya kanina, anong kulang sa aral ni Kristo? Bakit mo siya itinatanong yan? Walang kulang sa aral ni Kristo. Sinabi ko na kanina, kompleto. Ngayon kompleto, may karapatan pa rin ba tayo magdagdag? May karapatan tayo magdagdag. Ano? Sabihin sa isunod ng Mateo, ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano mang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Kaya, kompleto ang aral ni Kristo, pero hindi ibig sabihin nun, wala na tayong karapatang magdagdag sapagkat meron na tayong autorisasyon. At makikita natin yung autorisasyon na yun, doon sa expected simbahan na itinayo, doon sa nabigay na yun. Ano ba simbahan yun? Historically speaking, that is the Roman Catholic Church. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ito po ang ating programa, ang dating landas. Tayo ngayon ay nakalive dito sa YouTube at Facebook. Pwede na magtanong, bro. Pwede na magtanong. Mga kapatid, itong taong ito, Pwede na magtanong. hindi talaga nakakaunawa. Sa mga kapatid, hindi talaga sabi ito. Dahil ang gusto niya sa aking marinig, mga kababayan, yung sarili ko lang opinion. Una-una, yung hamon niya kanina, mga kababayan, kung narinig natin, hindi siya makapunto siya. Sinasabihin, inatakbo ba ako kapag binigyan ko? Hindi, bro. Nakaupo ako Hindi ko pinapakasan yung tanong niya. Ngayon, mga kababayan, Jared, pwede na ba magtanong? Pwede na ba magtanong, Jared? Sa sobrang dali, mga kababayan, Jared, pwede na ba magtanong? nagtawisan kahit naka-aircon. Jared, Bakit? Jared. Ano yung contradiction niya, mga kababayan? Mga kapatid. Mag-aaral ka muna, makikinig ako. Sige, tuloy mo yan. Para marami kang mas Ngayon, pagpalit. wala naman tayong tutol, mga kababayan, na aral lang ni Kristo. Kaya akong tutol doon. Ngayon, kung aral lang ni Kristo, bakit pag bumasa ko ng talata, pag nagtatanong ka, ayaw mo kung sabatain? Ang gusto mo, yung sarili kong opinion. Hindi ba, mga kababayan? Ngayon, makikita natin itong taong ito, pwede nyo tawagan yung numero, pwede nyo i-report yung numero, mga kababayan. Pwede nyo i-block, pwede nyo i-report para hindi na makapangloko sa itong numero na ito dito sa ating mga manonood. Hindi na hindi makaikip. Para makikita nyo talagang gumagawa sa atin ng Diyos sapagkat hindi siya makaikip. Kaya tamang-tama yung sinasabi sa 21 ng Lucas, na ito ang ating mababasa. 21:15. Sapagkat bibigyan ko kayo ng bibigat karunungan na hindi masasalang-salang na lahat ninyong nakakaalit. Bakit? Sa 14, kapag katuwag nyo na ninyong isipin kung ano ang inyong isasagot. Hindi natin iisip kung ano yung sinasagot natin. Kaya ang sinasagot natin sa kanya, mga kababayan, mga kapatid, sitas. Ngayon, ayaw nyo ng sitas. Pero ang gusto niya, aral ni Kristo. Kung nakita aral ni Kristo, wala kang sitas. Pinasulat niya sa mga apostol, pasaway pala itong tao ito. At sino ating mababasa sa 14:37 ng unang Korinto, na 15 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Ngayon, kung ako naman ang magtatanong, ayaw mo. Maiisip kasi tatanungin natin ng Grego at Hebreo ito. Tignan natin kung may mapupulit itong Grego at Hebreo. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, kayo na pangalan mo siya. Nasa katinoan pa ba itong taong ito? O wala na sa katinoan? Kayo na pangalan mo siya, mga kapatid, ha? Sinasagot natin siyang kitas, ang gusto niya, sarili kong opinion o sabi na Marcos. Basahin natin. Bakit pag walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin,
na nagtuturo ng kanilang pinag-aaral ng utos ng tao. Kaya itong tao ito, loko-loko kapatid ni loko-loko itong si Gia, no? Napaka-loko-loko kapatid mo, no? Loko-loko ba? Loko-loko. Ano ba yung sagot? Kaya, anong masasabi mo kapatid na Gigi sa tanong at hindi man lang makaisip na maawa na lang ako. Wala bro, pinapatunayan lang niya sa 8:47 ng hindi siya sa Diyos. Dahil lang sa Diyos, makikinig ng salita ng Diyos. Ayun naman pala. Ang gusto niya bro, umipit eh, hindi nakaisip. Kaya malalaman talaga natin yung magtatanong sa tumatanong. Ngayon, kung yung mga ganyang usapan ng gusto nila, kapatid na Gigi, pwede naman mag-set up siya sa pili. Patutunayan ko, maaaring magdagdag sa aral ni Kristo ayon sa dito ipisyo at inusunod ng matay basta't mayroong kang otorisasyon. Ngayon, bubuksan natin ang ilo niya. Hello kapatid, nandiyan ka pa ba? Nandito pa bro. Sige lang po. Pagtapos na kayo saka ako Wala na yata magsasagot. kapatid. Wala na, ayun na sumagot. Nandito ako bro. Nandito ako. Wala na, hindi na siya makasagot. Namatay na yata yung linya niya. Nandito ako bro. Narinig ko kayo. Anong patay? Nakikinig ako bro. Nakikinig ako sa inyo ng patay. Hindi ako nakikinig. Wala na yata yung linya niya, mga kababayan. Tumakbo na ata. Kaya ganito mga kapatid. Hoy, nandito ako. Ano ba kayo? Talagang tumakbo. Tumakbo talaga mga kababayan. Record mo. Huwag ka magpalusot. Hindi ako matuwa. Hindi mo lang nakapuntos. Tapos na yun mga kababayan. Nag-leave yung ating programa. Yung kapatid. Hindi Armin. Hoy, nandito ako Jared. Anong tumakas? Nandito ako. Di ba? Tumakas na sa ating talakayan. At natatakot na, ano? Huwag kayong mga sinungaling. Nandito ako. Naka-record. Nainulit natin, ha? Nainulit natin. Jared, sinungaling nyo. Nandito ako. Nandito ako. Nandito ako. Wala na, hindi na natin. Mga tanong hindi ba kasi Nandito ako. Pakain niya sa dito. Ano sa Greek ang salitang Christos? Nandito ako. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ba ako? Hindi natin siya mag-link. Tanungin ulit nga natin kapatid na David. Ano sa Nandito. Greek kapatid na David? Yung salitang Panginoon. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ako? Narinig niyo ba ako? Mga nababayan. Kumpirmahin niyo muna. Nakikinig ba ako? Nakailang tanong na tayo. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ako. Wala naman tayong sinabing narinig niyo ako. Ang tinatanong natin, ano sa Greek ang salitang Panginoon? Sige, narinig ko na namin. Pwede ako. Narinig niyo na ako? Narinig niyo ba ako? Ano sa Greek ang salitang Panginoon? Jared, narinig niyo pa ba ako? Ay, wala. Kapatid, hindi niya alam yan. Hindi niya alam. Okay. Kaya mga kababayan, mga kapatid, nandito ako. Hindi sa awat tulog lang ang salitang Jared, Panginoon. salita ka ng salita, nandito ako. Ayaw mo ko sa atin. Kaya mga kababayan, nakikita niya, nakaitip na siya, hindi? Hindi nakaitip. Sige, tanong mo ulit. Bro, ano sa Greek ang salitang Panginoon at Diyos? Narinig niyo ako? Para sa magot ako? Narinig niyo ba ako? Hindi na nakasagot. Kaya, hindi naman po. Narinig niyo ba ako, Jared? Para makasagot ako? Mga kababayan, nakita na natin sa ating programa na talagang hindi na siya makasagot at pinakain ng call. Mga sinungaling kayong dalawa. Nagsasalita ako, ayaw ko pakinggan. Ano ba naman kayo? Yan ba yung sa Diyos? Ang bihira. Wala yan tanong mo, Jared. Wala yan. Yung sagot ko, yung tanong ko, hindi yung pala sagot. Huwag kayong tumakbo. Huwag kayong tumakbong dalawa. Sagutin niyo muna yung tanong ko. Huwag mo ako i-Greek. Naririnig niyo ako kanina pa. Ayaw na ako pakinggan. Hindi, pakinggan mo muna ako. Hindi ko pa natakbo ka na eh. Wala. 1,200. Natakbo si Jared. Ayaw sumagot. Si Jared. 2.24K na Jared. Napansin naman natin Jared. mga kababayan. Sinasabi mong tumakas ako, nandito ako. Ano ka ba? Nagtanong tayo, sinatay mo yun po. Sinatay mo na. At kaya salamat sa Diyos mga kapatid at magandang gabi sa inyo at dito lang natin mapatunayan na hindi talaga makakapagain
ang anak ng demonyo o impyerno sa simbahang itinayo ni Kristo. Ang galing. Hindi mo hindi mo kasagot. Hindi mo kasagot. Siyempre, hindi mo kasagot. Paano pa kaya pag sa diskusyon ito, malamang Ay, sus. nangayayat ito sa mga Ay, tanong natin. sus. Oo, mga kalabayan, pinatay niyo. Ngayon, pinatay niyo na po. Paano pinatay? Magsasalita ako eh. Kaya nga meron kanta kami eh. Yung Mr. D.J. Kenay. Papatayin ko na. Hindi nyo pala naririnig yung sinasabi ko.